talaga bang ititigil na ang preparasyon ng PSKE? Si Chairman George Erwin Garcia ng COMELEC, makakausap natin. Chairman Garcia, magandang umaga po. This is Aljo Bendio, sir. Kumusta? Good morning. Magandang umaga po, Sir Aljo. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Sa inyo po, magandang umaga, Sir Aljo. So itinigil na ho yung BSKE preparation except procurement process? Ano po paliwanag po nito, Chairman? Sir Aljo, technically po, wala naman kami itinigil na paghahanda. Tuloy-tuloy po ang paghahanda ng komisyon. Sir Aljo, technically po, wala naman kami itinigil na paghahanda. Tuloy-tuloy po ang paghahanda ng komisyon. Ang ating pulang na tinerminate o ika nga any leave ay yung pong ating calendar of activities, lalo na yung ito ay naka-address sa mga possible na kandidato. Dahil siyempre po, kung hindi po namin ginawa yun, halimbawa po kahapon, dapat simula ng filing ng Certificates of Candidacy patungkol sa December 1, 2025 barangay and SK elections. Ayun, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan ito pong patungkol sa walang kamatayang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So, doon po sa atin pong napanood na video ay tinanong po ng anchor ng DZXL News na si Sir Aljo Bendio, itong si Chairman George Garcia, yung chairman po ng COMELEC. Tinanong po niya kung talaga bang ititigil na yung preparasyon patungkol nga po dito sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So, sinagot po ito ng chairman ng COMELEC na si Chairman George Garcia na yung kanyang sagot ay wala naman po silang itinigil. So, napakaliwanag po wala ho silang itinigil. Pero mayroon po silang terminate o tinanggal, inalis. Yun po yung calendar of activities. Maliwanag po mga idol yung calendar of activities lamang po yung kanila hong terminate base po according to COMELEC Chairman George Garcia, hindi talaga sila tumigil. Hanggang ngayon hindi po sila tumitigil para po sa paghahanda sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So yung tinigil lang po nila yung calendar of activities mga idol mamayan, terminate po nila, tinanggal po nila. Kasi kung mapapansin nyo, doon po sa huling calendar of activities na nilabas po nila kamakailan lamang, kung di tayo nagkakamali, July ata yon or August. So nakalagay po doon sa calendar of activities, yun pong date, date po ng filing ng COC. So, talagang alam po at sure na yung COMELEC na hindi po walang magaganap na filing ng COC ngayong October 1 to October 7, kaya natural tatanggalin po nila yon. Natural babaguhin po nila yung calendar of activities mga idol at mga kababayan. So, ibig sabihin lamang po mga idol at mga kababayan, hindi tumitigil yung COMELEC sa kanilang ginagawang paghahanda para sa BSKE. So baka sabihin naman ng iba, pinapaasa mo lang kami idol. Pinapaasa mo lang kami. So nasa sa inyo po yan kung kayo po ay umasa. Basta ang akin lamang po ay sinasabi ko po kung ano po yung katotohanan at pawang katotohanan at kung ano po yung status ng Republic Act 12232. Kasi may mga nagbabalita dyan na wala na daw, tinapos na daw, in-stop na daw, tinigil na daw ng COMELEC yung lahat ng preparasyon para po sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Baka kasi kayo ay mapaniwala ng mga ganoong nagsasabi o mga ganoong nagbabalita mga idol at mga babayan. So, base nga po doon sa ating napakinggan kay Chairman George Garcia, wala naman silang itinigil. Mga idol at mga bayan, wala silang itinigil sa kanilang preparasyon para sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So, ibig sabihin lamang po mga idol at mga bayan, hindi pa po talagang 100%, hindi pa po 100% na hindi na matutuloy itong December 1, 2025 sapagkat kagaya po ng marahil ay alam na po ng karamihan
na yung Republic Act 12232 ay meron pong nag-question. Question ni Atty. Romulo Macalintal doon po sa Supreme Court yung legality ng RA 12232. So sa Supreme Court po, question ito ni Atty. Macalintal. Ibig sabihin ay obligado po, obligado at dapat pong sagutin, dapat pong pagdesisyonan ng Supreme Court yun pong petisyon na inihain ni Atty. Romulo Macalintal, maging noong isang guro mula sa Las Piñas na si Barry Tayam, at yung ilang grupo po ng kabataan na question din at pumipigil sa postponement ng December 1, 2025, mga idol at mga kababayan. So hindi pwedeng hindi sagutin, hindi pwedeng hindi pagdesisyonan ng Supreme Court yung nasabing mga petisyon na inihain po ng petitioners, mga idol at mga bayan. So ang pinupunto ko lamang dito, mga idol at mga bayan, talaga hong dapat po na hintayin. Hintayin po natin kung ano po yung magiging desisyon ng atin pong Supreme Court. Pag sinabing Supreme Court, Supremo, kataas-taas ang hukuman, mga idol at mga kababayan. So nasa Supreme Court pa rin po yung talagang magiging desisyon kung mapopospon talaga itong December 1, 2025. Wala sa COMELEC. Sapagkat yung COMELEC po ay nagpapatupad lamang po kung ano po yung sinasabi ng Supreme Court, mga idol at mga kababayan. So kagaya po ng COMELEC ay nag-aantay pa rin po sila, baka kasi biglang mag-issue, biglang magpalabas ng TRO yun pong Supreme Court patungkol nga po dito sa barangay at sangguniang kabataan postponement. So hindi po malabong mangyari yun kasi meron pong nagpetisyon. Kailangan aksyonan, kailangan pagdesisyonan ng Supreme Court kung papaborin nila o hindi yun pong petitioner. Sapagkat yung tinitingnan po dito ng mga petitioner ay yung legality ng nasabing batas na RA 12232, sapagkat meron po silang nakita na paglabag dito po sa Republic Act 12232. Unang-una na po na kine-question po nila, kine-question po unang-una ni Atty. Macalintal yung postponement nitong December 1, 2025 na meron na nga pong nauna nakapag-desisyon na yung Supreme Court noong 2023 na ganapin nga po after noong 2023 ganapin yung eleksyon pang barangay sa 2025 ngayon nga pong darating na December 1. Yun po yung naging desisyon ng atin pong Supreme Court, mga idol at mga bayan. So dahil po sa atin pong mga mambabatas, hindi nila pinakinggan yung naging desisyon ng atin pong Supreme Court, sinaway po nila sa pamamagitan ng kanilang ginawang batas, kaya nagkagulo na naman. Meron na mga question, mga idol at mga kababayan. So yung dahilan po ng ating mga mambabatas, kaya po nila pinopospone yung December 1, 2025 kasi magpipix sila ng termino. Ipipix di umano nila yung termino ng mga barangay officials. So sapat ba na dahilan? Ito po yung tanong, mga kababayan. Sapat ba na dahilan kaya nila pinopospone yung December 1, 2025 kasi magpipix sila ng termino? So para sa atin po para sa akin, hindi po sapat na dahilan yung fixing the term kaya pinopospone po nila yung December 1, 2025, sapagkat pwede naman po silang mag-fix ng termino nang hindi ipinagpapaliban itong December 1, 2025, mga idol at mga kabayan. So talaga hong hindi pa po 100% na mapopospone,
hindi pa po 100% na hindi matutuloy itong December 1, 2025. So, ilang buwan pa, meron pang almost 2 months pa, bago yung December 1, 2025. So, kahit matapos po itong original na date ng filing ng COC, October 1 hanggang October 7, pwede naman po siguro mga first week ng November na ituloy yung filing ng COC ng COMELEC, sapagkat 1 week lang naman yon, mga idol at mga bayan. Kung magdesisyon po yung Supreme Court, mga katapusan siguro ng October, halimbawa lang naman, pwede pa hong mahiabol, mga idol at mga bayan. So, nasa pa rin nasa decision pa rin ng Supreme Court kung matutuloy o mapopospon itong December 1, 2025, mga idol at mga babayan. So, abangan na lang po natin Talagang sabi nga ng iba, mabagal po magdesisyon yung atin pong Supreme Court. Pero ganun pa man, talagang kailangan po talaga at hindi dapat o hindi pwedeng hindi sumagot. Hindi po pwedeng hindi magdesisyon yung atin pong Supreme Court patungkol nga po dito sa mga inihain na petisyon ng atin pong mga petitioners. So yan muna yung ating update at maraming salamat po sa inyong panonood.